sina Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Noche Plena! Sa mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig, ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother John Albert Gales mula po sa Diocese of Imus. Amen. At ngayon po, mga kapanalig, ay first Sunday ng Mayo. Yes. No? At tuwing buwan po ng Mayo ay lagi po nating ginugunita ang ating mahal na ina, kaya tinatawag ito, Brother Albert, na Month of Mary, no? Kasi sa araw na ito ay maraming mga kaganapan na napatutungkol sa ating mahal na Inang Maria. Actually, nung May 1, pinagdiwang agad natin, unang araw pa lang ay yung kapistahan ng La Virgen Divina Pastora, diyan nga sa National Shrine na ngayon. National Shrine na minor basilica pa sa Gapan, Nueva Ecija, sa ilalim po ng pamumuno ni Rector at Cura Paroko Father Aldrin Domingo. Yan, di ba? So sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang ating mga piyesta para kay Mama Mary. Actually, yung unang Martes, yan naman ay kapistahan ng Our Lady of Antipolo. Hanggang sa dumating tayo sa May 13, ang Our Lady of Fatima. Na popular sa buong mundo. At hanggang sa dumating sa kaduluduluhan, May 24 ay kapistahan ng patron ko, si Mary Help of Christians. No? At sa araw din yan ay birthday naman ng aking mahal na tagapagtaguyod, si Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office dyan sa Taguig City. Mary Help of Christian, May 24, di ba? Yeah. So, dahil dito, mga kapanalig, yun yung ating pag-uusapan, Brother Albert, tungkol sa mahal na ina. At syempre, kukuha tayo ng mga referensya, di ba? Yes, meron akong isang reference ditong magazine, mga kapanalig. Ang pangalan po ng magazine na ito, na paborito ni Brother Albert, ay Pasugo, no? God's Message. Ito po ay nilabas ng August 2022, number 8. Sa kanyang pahina 9, ay mababasa po dito yung isang artikulo na sinulat po ni Lloyd L. Castro. Palagay ko ministro to kasi wala namang writer dito sa Pasugo na hindi ministro. Yes. Sabi po sa title na ito ng artikulo ni Lloyd Castro, How Excessive is the Worship of Mary? Gaano sobra-sobra ang pagsamba kay Maria? So ito yung kanyang pinopoint out dito sa artikulong ito. At meron pa ditong ilang parte, medyo mahaba ito 2 pahina kasi. Sabi niya dito, salvation depends on Mary. So malaking question mark sa kanila dyan. Mary's approval needed in Christ's redemption. Another issue nila yan. So ito yung ating bibigyan ng mainit na pagtalakay, Brother Albert, mga kapanalig, para ho maintindihan nating lahat at maipaliwanag, ma-justify natin itong kanilang pag-question, how excessive is the worship of Mary. Brother Albert, sa iyong pananaw, how can we answer this question ng Iglesia ni Cristo Minister 1914? Ano sabi? Sabi po kasi dito, how excessive, kumbaga, lagi nila sinasabi, yung sobra-sobra daw yung pinapakita nating mga Katoliko na pagsamba umano nating mga Katoliko kay Maria, which is hindi naman po ito totoo, no? Tayong mga Katoliko, alam naman po natin yung salitang hyperdulia o yung pagpapakita ng mas mataas na pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. Hindi po ibig sabihin na nagpapakita tayo ng mas mataas na pagpaparangal kay Maria, hindi po ibig sabihin na ito ay sumasamba po tayo kay Mama Mary. Bilang siya po ay ina ng ating... Wag niyong isipin na sumasamba tayo kay Maria bilang Diyos. Bilang Diyos, yan. Sa halip, siya ay ating tinuturing bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. So magkaiba yun. Opo. Okay. So ganito yan, Brother Albert, mga kapanalig, no? Doon pa lang po sa titulo, medyo deceiving na yung, yung banat eh. How excessive is the worship of Mary? Lilinawin po natin.
Ang simbahang Katolika at ang mga Katolikong kaanib, kaklaruhin po natin, lalo na dito kay Lloyd Castro na gumawa ng artikulo sa Pasugo, hindi po namin sinasamba si Mama Mary Correct. o si Birheng Maria. Tama po yung sinabi ni Brother John Albert kasi meron tayong level ng pagsamba. Ano Yes. yun, Brother Albert? Okay, ito po. Ginamit mo yung hyperdulia. Ano yung mga yan? Dulya, ibig sabihin, pagpapakita ng paggalang sa mga banal, mga santo. For example, St. Augustine of Canterbury, St. Augustine of Hippo, at pangalawa, Mga santo, di ba? mga santo, yan. Ang tawag dyan ay Dulya. Dulya. Yan. Pangalawa, yung proto-dulya. Ang paggalang po nito, ibig sabihin, proto means first. Ibig sabihin, first honor. Ito po ay para kay San Jose. ang Yan. esposo ng mahal na ina. Yes. Mm. Pangatlo, yung pinakamatindi. Ito po yung tinatawag na latria. Pag sinabi po nating latria, ito po ay tumutukoy sa pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin sa salitang English, adoration. Ang adoration Worship and ay adoration. nauukol lamang po sa ating Panginoong Diyos, sa banal na Santissima Trinidad. Okay. So, klaro po yan, ano? Binigay ni Brother Albert yung level ng tinatawag naming pag-recognize sa pagsamba in terms of pagsamba sa Iglesia Katolika. Meron kami tinatawag na dulya, intended para sa lahat ng mga santo at banal, no? Yung pong tinatawag na kay Saint Joseph, yung tinatawag protodulya. natin na protodulya, no? Una, hyperdulya kay Mama Mary, at latria para po tanging sa Diyos lang. Ano ang ebidensya namin? Hindi kami magsasabi dito ni Brother Albert na ganang amin. Yes. Meron po kaming batayan, at ang batayan po, kinuha namin sa aming official teaching. So, kung ang aral ay galing po sa official teaching through the Catechism of the Catholic Church, meaning to say, ito yung aral na umiiral sa buong Yes, daigdig, tama. sa buong mundo. Kasi ang Iglesia Katolika, buong mundo, hindi po lokal-lokal lang ito. Buong mundo. Kung ano ang sinasampalatayanan sa Pilipinas, sinasampalatayanan hanggang sa dulo ng mundo. Yan Amen. po ang kagandahan ng aming pananampalataya. Meron kaming centralization Yes. ng tinatawag ay Catechism of the Catholic Church. Brother Albert, kung titingnan natin ang Catechism, may ebidensya ba tayo na si Birheng Maria ay hindi natin sinasamba? Ano ba yung inuukol nating pagbibigay ng parangal sa kanya bukod dun sa mga sinasabi nating hyperdulia, dulia, latria, at kung ano pa man? Pakibasa natin kung saan makikita ang ebidensya natin sa Catechism of the Catholic Church. So, yun. So, Katekismo ng Iglesia Katolika, paragraph 971. Ang pamimintuho sa mahal na Birhen ay sadyang naiiba sa pagsamba, inuukol sa berbong nagkatawang tao, tulad din ng sa Ama at sa Espiritu Santo. Oh, maliwanag yung Ayan. binasa ni Brother Albert, ha? Number 971 ng Catechism of the Catholic Church. Ngayon, kung ipipilit ninyo na kami ay sumasamba kay Maria sa antas ng latria o sa antas na siya'y ginawa namin Diyos, kayo po ay sinungaling. Kasi kailangan ang inyong gawing batayan ay kung ano yung umiiral na aral sa amin. Kung ano yung umiiral na pananampalataya sa amin. Huwag kayong gumawa ng imbentong aral pagkatapos ipupukol ninyo sa amin, sapagkat yan po'y malaking kasinungalingan. At pag sinungaling ka, ang tawag sa iyo sa Biblia, tatay mo si Satanas. Pag tatay mo si Satanas, di anak ka ni Satanas. Juan 8:44. Kasi ganito yan hindi ka kumakain ng hopya. Tapos pipilitin kong kumain ka ng hopya, di malaking kalapastanganan yun. Correct. Anong ibig sabihin ng aking paghalimbawa? Tinuturo sa simbahan namin 971 Ang mahal na Inang Maria ay binibigyan namin ng pamimintuho. Ano ba yung pamimintuho, Brother Albert? Anong ibig sabihin ng pamimintuho? Sa English, Veneration. yung sinasabi dito sa 971 ng Catechism of the Catholic Church, ang pamimintuho sa mahal na Birhen ay iba sa pagsamba na inuukol namin sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaya magkaiba po yun. Kaya wag kayong inventor. Kayo inventor Sasabihin nyo, kami nag-iimbento ng mga aral kayo number 1 inventor. Inaatake ninyo kami sa pananaw ninyo.
Correct. Hindi nyo kami inaatake sa pananaw ng official teaching namin. Ngayon, kung kayo ay merong batayan na si Maria sinasamba namin, according sa teaching official ng Catholic Church, ilatag nyo sa amin yan. Correct. Di ba? But as long na ang turo namin, hindi sinasamba si Maria, huwag nyong ipilit na kami sumasamba kay Maria, mapapahiya lang po kayo at lalong lulutang na kayo yung mga kampo ni Satanas. Tandaan nyo yan, sapagkat ang kampo ni Satanas mga sinungaling. O Amen. eto, Brother Albert, sabi ni Lloyd Castro dito, salvation depends on Mary. Paano ba natin ipaliliwanag na yung kaligtasan daw ay nakadepende sa ating mahal na Inang Maria? Okay, ipaiintindi po natin yan sa mga batayan sa Bible. Unang-una, tricky kasi itong tricky itong pag-question niyang ito Mary's Opo. approval needed in Christ's redemption. Opo. Una, nung ang Arkanghel Gabriel ay nagpakita sa mahal na ina, ang tawag doon ay Annunciation. Brother Albert, kung natatanda mo, ano ba sinabi ni Arkanghel Gabriel? Sa pananaw mo na, huwag ka na magbasa ng Bible, although nandyan Okay. ang Bible. Ano sabi ni Arkanghel Gabriel kay Mama Mary? Magalak ka, Maria. Ang Diyos ay sumasa iyo. Yan. Tapos anong susunod na mangyayari? Maglilihi siya. Ikaw ay maglilihi at bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lulukuban ka ng Ama Lulukuban ka ng ng Espiritu Espiritu Santo at lililiman ka ng Ama ng kaataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawagin mong Jesus. Okay, eto yan. Mary's approval needed in Christ's redemption. Bakit ganon? Kasi una po sa lahat, kunin natin yung eksaktong tagpo sa Annunciation. Alam niyo ba kung nung sinabi ni Arkanghel Gabriel, maglilihi ka, maglilihi ka, manganganak ka, mabubuntis ka. Kung sinabi ng mahal na ina, ayoko. Yun. Ayoko. Pwede bang gawin ni Mama Mary yun? Pwede po. Kasi meron tayong free will. Yes. Pero ano ang sabi ng mahal na ina? Mangyari sa akin Ayon sa wika ayon mo. sa wika mo. So, Mary's approval needed in Christ's redemption? Opo. Kasi nung sumagot siya ng mangyari sa akin ayon sa wika mo, yun na po mismo yung sagot sa tanong na ito. Mga kapanalig, no, ipinaliliwanag po natin, Mary's approval needed in Christ's redemption, simple lang pong sagutin ito. Ito pong tinatalakay natin ay hinango natin sa babasahing pasugo ng Iglesia ni Cristo. Nilabas nila ng August 2022, number 8, page 9, ang writer po Lloyd Castro. Mary's approval needed in Christ's redemption? Siyempre! Kasi kung nag-deny si Mama Mary sa Annunciation, sinabi ni Archangel Gabriel, manganganak ka, maglilihi ka, ayoko! Alam niyo kung bakit? Kasi nung panahon na yan, pag ang babae dalaga na buntis, Brother Albert, na walang asawa, no? Sa publiko, ang gagawin diyan, papatayin niyan. Ang tawag doon ay stone to death. Ilulubog yung halos buong katawan, nakaiwan yung ulo, tapos ang publiko, ang community, kukuha ng malalaking bato, babatuhin yung tao hanggang mamatay. Yun ang kinakarap ni Mama Mary. Kaya kung si Mama Mary tumanggi, ayoko po, naku, papatayin ako. Karapatan niya po yun kasi meron tayong kalayaan, no? Meron tayong tinatawag na free will. Binigay sa atin ng Diyos yan. Kaya itong unang tanong na to, may panis. Mary's approval in Christ's redemption needed? Siyempre po. Pangalawa, salvation depends on Mary. Ito, tricky na naman ito Di ba? Bakit? Ang totoo po niyan, ang mahal na Inang Maria, talaga namang pinagdependihan ng kaligtasan natin in sense or in term of the birth ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi natin, Brother Albert, di ba, meron tayong laging binabanggit. Ano yung lagi natin binabanggit? Without Mary, there is no Jesus. Without Jesus, there is no salvation. Ayan, salvation depends on Mary. Yes, in a sense na kung wala si Mama Mary, wala pong Jesus. At kung walang Jesus, wala tayong salvation. Ganun lang po, kasimple yun. Pero wag niyong bigyan ng ibang kahulugan that the salvation depends on Mary in a sense na, si Maria ang magiging tagapagligtas. Mas mataas pa ang kanyang desisyon sa Diyos. Di ba? Hindi po ganon. Yun sinasabi natin that without Mary, no, kung ang mahal na ina nag-decline dun sa Annunciation, there is no Jesus. At kung walang Jesus, Brother Albert, mga kapanalig, wala tayong kaligtasan.
Anong ebidensya? Dati po ba, ano ba ang turing sa atin ng Diyos noong mga panahon na hindi pa ho nangyayari yung kahayagan ng ating tagapagligtas na Panginoong Jesucristo? Brother Albert, ano ba turing sa atin ng Diyos dati? Dati kayong mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Roma 5:10. Yun. Ano sabi doon? Ano daw tayo dati ng Diyos, Brother Albert? Kaaway. Kaaway pala tayo ng Diyos. Hindi pala tayo anak ng Diyos. Hindi pala tayo kaibigan ng Diyos eh. Kaaway tayo ng Diyos. Ngayon, ang tawag sa atin, mga anak ng Diyos. Paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ba, mga kapanalig, nagpop lang sa mundo, dumating dito. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo ba katulad ni maganda't malakas na sumulpot lang sa 2 biyak na kawayan? Hindi po. Paano po dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa daigdig? Paano siyang ipinanganak at paano na pagkapanganak niya ay hinarap niya ang kamatayan sa krus para tayo maligtas? Pakibasa sa Biblia, Brother Albert Gales. Okay. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Galatia chapter 4 verse 4 to 5. Dati binasa mo, tayo'y kaaway ng Diyos. Ngayon, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Paano nangyari yon? Sapagkat isinilang ang tagapagligtas ng babae. At sino yung babae niyan, Brother Albert? Walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. So, dito pa lang po sa ilang mga bahagi nitong magasing Pasugo, sinulat po ng isang ministrong si Lloyd Castro, very obvious po na nilalansi nila sa mga tanong yung katotohanan ng tagpo sa Biblia. Kaya ho, itong magazine na ito pag wala kayong alam at binasa nyo, kapahamakan po sasapitin nyo dito Correct. Kaya ho, kapag may nagbigay sa inyo nito, tanggapin ninyo. Tapos, pag tinanggap ninyo, itago nyo, o kaya ay gawin ninyong, panggatong. Ikaw na mo, diba? Kahit pangbalot na lang ng tinapa, pwede yun, diba? Mas pakinabang. Ito pa, sabi ng magazine na ito, dito sa page, ano bang page to? Page 11. Pakibasa mga Brother Albert yung naka-highlight na yan. Mary, the mother of Jesus, has nothing to do with the Mary being portrayed by the Catholic Church. Marian veneration is excessive because it is against the teaching of the Bible. Yun daw Maria na pinoportrait ng Catholic Church has nothing to do with the Mary being portrayed by the Catholic Church. Sabi nila, Marian veneration is excessive, sobra-sobra, sapagkat ito daw ay labag sa turo ng Biblia. Teka lang po, baka magkaibang Maria yung kilala nyo sa kilala namin. Baka ibang Mary yung kilala ninyo. Iba yung Mary nasa amin. Kasi hindi nyo alam kung paano namin binibigyan ng importansya yung babaeng tumugon sa mabuting balita ng Arkanghel Gabriel, kaya isinilang ang tagapagligtas. Una, sabi dito, Mary the mother of Jesus has nothing to do with the Mary being portrayed by the Catholic Church. Ano ba ang portrayal natin? Ang paglalarawan ng ating Santa Iglesia sa ating mahal na Inang Maria. Tingnan nga natin yung sinasabi ng isa nating Santo Papa na nakadepende rin sa Catechism of the Catholic Church, Brother Albert. Sabi po ni St. Paul VI, ay nagbigay ng katiyakan sa atin na tayo'y aakayin ni Maria matungo sa kanyang anak. Ipinakita sa atin ni Maria ang halimbawa ng isang matapat na mananampalataya at masunurin sa Diyos. Si Maria ang guro sa buhay espiritual ng bawat isang Kristiyano. Dito sa binasa mo na nagmula sa Catechism, number ano yan?
Catechism of the Catholic Church na Paragraph 2030. 2030, tama ba ako? Opo. 2030. Sinasabi diyan na ang Birheng Maria ay nagtuturo sa atin ng halimbawa patungo kay nino? Sa ating Panginoong Hindi Jesucristo. patungo kay Satanas. Kasi sa Bible, ang Mariang inilarawan dyan ay nagturo patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pinakamagandang katibayan dyan, yung wedding at dakana. Yes. Di ba, nung nagka-problema, sabi ni Mama Mary dun sa mga may problemang tagapag-asikaso ng kasalan, sinabi niya kay Jesus yung problema Tapos sinabi niya, gawin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo. Yung mga taong may problema, hindi niya nilabas ng bahay. Ang mga taong may problema dun sa wedding at dakana sa John chapter 2, nilapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Pagkatapos sinabi niya, ni-raise niya yung problema. Pagkatapos sabi niya dun sa mga may problemang tao dun, yung mga nag-aasikaso ng kasalan, gawin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo. Yun ang Mariang umiiral sa amin sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Isang ehemplo ng magandang halimbawa. Isang nanay na nag-aakay sa amin patungo sa aming tagapagligtas na si Jesus. Palibasa sa inyo sa Iglesia ni Cristo 1914 sa kulto ninyo, wala naman kayong Mama Mary. Si Tatang Larry nung nabubuhay pa, sabi niya ang tagal kong tumanda, nagkaroon ako ng sapat na isip, ang tawag ko sa nanay ni Jesus, Maria lang Nung naging Katoliko ko, ang sarap pala ng pakiramdam sa puso na tawagin yung nanay ni Jesus na Mama Mary din. Yan ang ebidensya. Now, ano pa ang turo ng isang Santo Papa natin upang patunayan natin na ang Maria na nasa Biblia ay siya ring Maria na tinutularan natin, Brother Albert, mga kapanalig, upang makarating tayo sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito ni Saint John Paul II, Mary in fact constantly points to her divine Son, and she is proposed to all believers as the model of faith which is put into practice. Okay. Ang liwanag na sinabi ni St. John Paul II, yes, di ba? Opo. Tinuturo tayo ni Mama Mary sa kanyang anak. Hindi ho tayo tinuturo kay Satanas di ba? May isa pa, yung ating present Pope, no? Anong sabi ni Pope Francis, Brother Albert? Let us learn from the Virgin Mary how to be bolder in obeying the word of God. Matuto daw tayo katulad ng mahal na Inang Maria. Very bolder, no? Very bold, very hayag siya na sumusunod sa Word of God, di ba? So, ito yung Mama Mary na kilala natin, Brother Albert, mga kapanalig, sa loob ng Iglesia Katolika. Kaya, itong atake ni Lloyd Castro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang magazine na Pasugo, nilabas ng August 2022, maling-mali po. Kasi yung pinoportrait ng Catholic Church na Mary ay yung Mary na nasa Bible, na tinuturo kami patungo sa aming Panginoong Jesucristo, sa aming tagapagligtas. Kaya there is no such thing as excessive. Kailan naging masama ang sumobra ang pagmamahal mo, sumobra ang respeto mo, sumobra ang pagtitiwala mo sa tao na maghahatid sa iyo para sa ating Panginoong Jesucristo? Yun ngang amo ninyo, si Manalo Di ba, pagka nakalalabas ng Commonwealth, talagang saradong-sarado. Pag yung amo ninyo, dumating sa mga lokal-lokal, talaga namang ilang beses ko naranasan yan, Naranasan ko sa Cabanatuan, sarado yung buong stretch ng highway ng Cabanatuan. Dahil bumaba yung kanilang amo sa helicopter. Sinarado buong highway. Kanda, traffic. At nung lumakad sa isang lokal ng Santa Rosa yung kanilang amo, talaga namang akala mo akala mo mga mananamba rin kung kanino sasamba. Yun ba masama na sumobra yung respeto nyo dun sa amo ninyo? Kayo nasasagot kung masama yun. Pero kung ang trato ninyo ay Diyos yun, masama yun. Pero kung ang trato nyo ay dahil siya ang pinuno, executive minister ng inyong kulto, ng inyong simbahan, inyong iglesia, walang problema doon.
Di ba? Tama. Halimbawa, may dumating na artista, paborito mo. Sino bang paborito mo, Brother Albert? Si Yasi Pressman. Oh, Yasi. Dumating si Yasi, talaga naman nakikipagpambuno ka, singit-ang ka sa crowd para lang makawayan o mahawakan si Yasi. Yes. Masama ba yun? Hindi. Kasi expression of your admiration eh. Expression ng iyong paghanga yun sa kanya eh. Unless ituring mo siya na Diyos, masama yun. So there is no such thing na excessive para dun sa respeto. Kaya yung atake nyo po, ayusin ninyo at maling-mali po. Lumalabas talaga ang kulay ninyo. Yan po yung ating babalikan sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Si Sister Lucerna Norma Torres ay nanonood sa atin direct from Dubai, United Arab Emirates. Ingat po kayo dyan. Kasi noong nakaraan, di ba? Parang sunstorm. Na nagkaroon ng bagyo doon. Nabaha lahat sila doon. No? Ingat po kayo. Siyempre, yung aking minamahal na inaanak, aking anak, sa pananampalataya, gwapong-gwapong katulad ko, Brother Angelo Dueñas at si Jessalyn Bukat dyan po sa Tarlac City. Shout out Sister Monica Monico, mabuhay po kayo. Shout out kay Brother Chito Soliven, kay Sister Gina Egeron Balacanya, nanonood sa atin mula sa Japan. Walang Catholic Church dito sa Tokyo near me. Malawak kasi ang Tokyo, pero nung ako po'y nariyan sa Tokyo, nagpunta ako direkta dyan sa Tokyo Cathedral eh. Hindi ko lang alam po kung saang banda kayo dyan sa Tokyo, pero meron pong Catholic Church, no? Baka kasi yung salita niya eh, walang Catholic Church dito sa Tokyo, near me, malapit sa kanya. Okay, kaya lagi po kayong mag-antabay Sister Gina Egeron Balacanya dito sa ating himpilan Radio Veritas, particular dito sa ating programa Apolohetica, no, para patuloy tayong lalago sa ating pananampalataya. Babalik ako diyan sa Japan. Sana magkita tayo, Sister Gina, no, babalik kami. Siyempre yung magaling na taga-tuwid ng mga buto-buto diyan sa Gapan, Nueva Ecija, Brother Jess Jesus, shout out po sa iyo. Mabuhay ka. So mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na Apolohetica. Sa loob po ng 17 taon, kasama niyo po ang inyong lingkod, ang tinig na ito, Brother Marco Evangelista. And of course, ang aking sariwang partner, si Brother John Albert Gales mula sa Diocese of Imos. Siyempre, ang ating long-time partner na si Tatang Larry Lam Comalyari, 16 years, ay pumanaw noong December 10, 2023. Kaya yung 17 years ng program, mag-isa na lang tayo. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng bagong kasama dito, bagong partner natin, si Brother John Albert Gales. Shout out kay Brother Rodel Moreno Dorado dyan po sa Palawan. At shout out po kay Brother Levi Lahera, kasama natin ito, taga Imus Cavite rin to, Diocese of Imos. At si Brother Salve, ayan, Brother Joji Monson de la Cruz, shout out. Graduate ng theology, naghihintay na lang tong ordinahan. Siyempre, salamat po ng marami sa aking mahal na sponsor, laging tumutulong sa atin. Nariyan po sa Italy, Sister Purissima Arsiaga at ang kanyang mahal na kapatid, si ate niya to, no? Pero tawag dito, parehong beautiful people. Si Sister Tita Bautista, Sister Tita Arsiaga. Shout out po kay Sister Purissima at Sister Tita Arsiaga, nariyan po nakabase sa Roma, Italia. Pupunta rin tayo dyan, Brother Albert. Pero mauna yata ako kasi wala ka pa naman yata passport. Wala pang passport. Okay, so mga kapanalig, thank you nga pala kay Brother Adrian Milag sa kanyang t-shirt na napakaganda. Wow. Itong Our Lady of Guadalupe. Naghihintay ito ng kapatid Naghihintay ng kapatid. Brother Adrian Milag, salamat. Kung gusto nyo po ng magandang t-shirt na ito, pwede po kayong makipag-coordinate, makipag-contact po kay Brother Adrian Milag. Yan, maganda yung kanyang regalong t-shirt sa atin. At bago tayo magpatuloy sa programa, Brother Albert, at bago ka bumati doon sa babatiin mo, magpapasalamat ako. Kahapon po ay nariyan po ako sa St. John the Evangelist Cathedral, dyan po sa Dagupan City, Pangasinan. Nagbigay po tayo ng isang panayam sa ginanap na Apologetics Conference na ginawa po ng Marian Missionaries of the Holy Cross sa pangunguna po ng ating minamahal na kaibigan, Reverend Ralph B.J. Maria Magnaye Yipil. Siya po ay
nangangasiwa ng worship ministry dyan sa Cathedral ng Dagupan. Kasama rin po si Reverend Father Mark Aymar Maria Gayotin at si Brother Polycarp Maria, mga pari at seminarista po, no, reverendo, diakono ng Marian Missionaries of the Holy Cross na naka-assign diyan sa St. John the Evangelist Cathedral. Mula 1:30 hanggang 5 ng hapon ay nagbigay tayo ng apologetic conference at dinaluhan ito ng iba't ibang mga ministries ng St. John the Evangelist. Nariyan yung Knights of Columbus, actually nandiyan yung isang papal awardee, participant natin, si Brother Marcelo Bistro, no, papal awardee yan. At syempre nariyan din yung mga kasama niya, yung Grand Knight ng Knights of Columbus, yung extraordinary ministers of the Holy Communion, nariyan yung mga Asheret, nariyan yung choir, nariyan yung Ministry of Elder Servers, at marami pang mga umaten. Salamat po. Yung mga Catholic Faith Defender ng Dagupan, nandoon din. Salamat po sa inyong pagdating kahapon. At syempre, bukas magkakaroon ng ikatlong araw ng nobinaryo dyan po sa Diocesan Shrine ng Our Lady of Fatima, Orduha Village, Caloocan City. 6:00 ng hapon po yung Novena Mass, at susundan ito ng healing session with Brother Carmelo Cortez. Si Brother Carmelo Cortez po ay isang Marian missionary. Ito po nakakakita ng mga iba't ibang kababalaghan. Pag pinag-pray niya kayo, yung bulaklak ng rosas, magkakaroon ng print ng mukha ni Mama Mary o ng ating Panginoon. Hindi may paliwanag kung paano nangyayari. Tapos naglalangis ang paligid, no? Ganito yung himalang nararanasan ng mga pinagdarausan ng healing session ni Brother Carmelo Cortez. At ito pong si Brother Carmelo Cortez ay isa ring papal awardee, no? Papal awardee. Kaya diyan po sa mga nasa bahagi ng Kamanaba area, pumunta po kayo sa Diocesan Shrine ng Our Lady of Fatima, Orduha Village, Caloocan City, 6:00 ng hapon, simula ng Novena Mass. At ang magmimisa po ay si Reverend Father Aristeo De Leon, ang rektor at kura paroko. And then after the Mass ay ang healing session na pangungunahan po ng Papal Awardee at Marian Missionary na si Brother Carmelo Cortez. Ayan. So darating din ako doon, pero hindi naman ako maghihiling. Ako ay siguro may ilang part lang doon, mag-explain lang tayo ng konti. Salamat po. Shout out Brother Arnel Bustamante, at maraming salamat din kay Brother Arnel Borromeo at kanyang pamilya sa kanyang pagtulong sa ating mission. Kay Brother Carlo Castillo Gonzales ng Batangas, maraming salamat. At sa magiting na pulis ng Caloocan o ng Kamanaba area, si Police Senior Master Sergeant Eric Castillo at pamilya, maraming salamat po. Okay, Brother Albert, baka may babatiin ka bago tayo magtuloy sa programa. So super belated po sa aking kaibigan, naggandang-ganda sa sarili, si Sister Johanna de la Cruz ng CFD Quezon City. Nag-birthday po siya noong April 15. Ang layo na. Okay, yung mga kaibigan ko po, yung mga kapatid, pati yung tatay ko, unang-una si Kuya Ding Manalang, na formator po at retreat master ng Team Jesus, server din po sa Immaculate Heart of Mary Parish, St. Augustine of Canterbury Community. Ang aking kapatid na magbe-birthday sa May 20, at ang aking pong tatay na magbe-birthday po sa May 28. So si Kuya Ding Manalang po ay avid listener po natin ng Radyo Veritas. At ang panghuli, ang aking girlfriend na si Jean Silungan, na avid listener din po ng Apologetica. I love you. Girlfriend mo, Brother Albert? Si Mary Jean Silungan. Mary Jean, mag-suit ka ng helmet. Ayan. Matimado natin, joke lang. Okay, shout out Brother Manny De Leon. At saka syempre nga pala, magti-thank you ako kay Father Randy Buela Mignon, OFS, no, sa pag-invite niya sa akin sa kanyang Virgen Dolorosa Pastoral Station dyan sa Barangay Sinai, Tarlac City. Shout out sa kanyang mga kasama sa parokya, si Ate Mila Calpo, Ate Maricel Duque, Ate Perla Acosta, si Ate Marites Duque. Yan, kay Father Randy Mignon yan. At nagkaroon kami ng lunch date ni Justice Harriet Demetrio, kasama si Justice Erlinda Uy ng Supreme Court Judicial Bar Council, si attorney
ayan, Attorney Betty, ayan, kasama namin. At saka si Father Cecilio, ano nga bang apelido ni Father Cecilio? Father Cecilio Magsino, ayan, kasama namin dyan sa Astoria Hotel, nag-lunch kami. Kasama rin siyempre yung aking mahal na kaibigan, Brother Carmelo Cortez. Pinag-usapan namin yung Medriatrix of All Graces. Alam mo ba, Brother Albert, nung kasagsagan ng issue dyan sa Our Lady of Medriatrix ng Lipa, meron ako natanggap na threat at saka pagmumura. Minura-mura ako sa isang tumutugon sa pangalang Justice Harriet Demetriou bago pa kinasuhan si Father Cabading. Kaya sabi ko, napaka ano naman ang ginawa sa akin ni Justice Harriet Demetriou, minura ako sa isang comment, Kaya talagang nagkaroon ako ng pagpupursige na sana ma-meet ko siya someday para makapag-usap kami. At dumating yung time na yon through Brother Carmelo Cortez, nag-lunch nga kami. Nito lang nakaraang araw, bago ako pumunta ng Dagupan, Friday pala yon, Friday. Nung nag-usap kami ni Justice Harriet Demetriou, ino-observe ko siya Nangumusta siya sa akin. Sa Veritas ka, kumusta na? Ilang taong ka na sa Veritas? 17 years na po. Ang galing naman, sabi niya. Yung impression ko na isang salbahing Justice Harriet Demetriou na bago lahat. Kasi hindi pala siya yung Harriet Demetriou na iniisip ko sa isip ko. Iba in person. Opa. And then, hindi ako nakatiis. Sabi ko, Justice, may sasabihin po ako sa inyo. Alam nyo, meron akong lakad ngayon. Pupunta akong Dagupan pero kinansel ako. Instead, gagawin ko na lang bukas, Sabado. Si Friday yun Sabi ni Justice, ano yun? Alam nyo, meron kayong comment sa akin, minura nyo ako Sabi ko gano'n. Ako, Brad, direct ako magsalita Tama po. Minura nyo ako dun sa comment nyo. Ganyan. Ha? Sabi niya gano'n. Imposible yun. Kasi wala akong Facebook. Pinakita niya sa akin yung dalawang cellphone niya. Yung kanyang cellphone, analog Alam mo yung analog? Opo. Yung Dikipad. Dikipad. Oo. Pareho kami ni Justice Ang cellphone ko, analog din Ganito yung cellphone niya, dalawa. Opo. At yun yung actual na ginagamit niya. May mga tumatawag sa kanya time to time. So tinitingnan ko, bago ko siya tinanong, paano kaya itong nag-Facebook? Ang cellphone katulad ng aking analog. So hindi ako nakatiis. Sabi ko gano'n Justice Demetriou, Harriet, minuran niyo po ako Nagulat siya talaga. Brother, alam mo, may gumawa ng account ko. Di ko na lang babanggitin ko sino kasi sinabi niya sa akin Opo. Yun ang salbahe na gumawa ng marami siyang mga minurang tao using my name. Hindi po ako yun. At naniniwala ako dahil sa totoo lang, sabi niya nga, hindi ako marunong sa mga social platform ngayon. At ang ebidensya nun, yung hawak-hawak niyang dalawang analog cellphone. Kaya sabi kong ganon, akalain mo yun? Ang tagal-tagal kong iniisip na makaharap si Justice Harriet Demetriou Yung pala'y ibang Justice Harriet Demetriou yung salbahe na nasa social media. Kaya mag-iingat po tayo sa mga comment-comment. Baka minsan meron mga taong nagko-comment against us. Yung pala, hindi naman pala yun yung totoong tao. Ako, meron lang akong guts May balls ako Kalagang kahit sino yan, haharapin ko para lang maklaro natin yung katotohanan. So, yung meeting namin about the Medriatrix of Grace, yan ay aming tatalakayin pa sa ibang mga pagkakataon, Kaya shout out po kay Attorney Betty Piñera, kay Justice Erlinda Uy ng Supreme Court Judicial Bar Council, at kay Justice Harriet Demetriou, and of course si Father Cecilio Magsino at Brother Carmelo Cortez. Yan ang aming team. Kasama si Father Randy Mignon. Makikipag-usap kami sa mga dapat kausapin in regards to that issue, yung Medriatrix sa Lipa. Okay. So mga kapanalig, ayan, sinare ko lang sa inyo kasi hindi ko maiwasang hindi i-share Correct. Dahil maganda yung nangyari sa akin itong nakaraang Friday. Nakaharap ko yung isa sa matapang na dating justice natin, Justice Harriet Demetriou. Napakabait naman pala. Malayong-malayo dun sa impresyon ng iba. Malayong-malayo dun sa impresyon ko. Mabuhay po kayo, Justice Harriet Demetriou, Justice Erlinda Uy, at iba pa. Shout out kay Jolly Santa Cruz, ang aking dear sister. At get well soon kay Angelica Velasquez, Angelica, shout out sa iyo. Get well soon, andyan sa Makati Medical Center at nagpapalakas. Pagka nagkaroon ng time, darating tayo dyan.
Shout out din kay Sister Alea Masubay, Brother Edwin Ferrer ng Adonis Barbershop, mabuhay ka. Sister Alea Masubay, get well soon din. Pray for good health. Praying for good health pala. Shout out. Sana yung nambabastos ng ostya ang mapagtuunan din po ng pansin. God bless po sa lahat. Sabi ni Sister Leticia Duran. Opo, meron po tayong time for that subject. For the meantime, tinatalakay po natin yung kay Mama Mary kasi nga po, ngayon ay Month of Mary, yung buwan ng Mayo. Kaya darating po tayo dyan, Sister Leticia Duran, sa inyong request. Okay, Brother Albert, meron kang hinanda no? Pero na-divert natin dito sa magazine. Actually, meron pang isang magazine. Dalawa to Marami to, Brother Albert, kaya lang hindi ko na dinala lahat. Dito sa isang magazine, pasuko din of course, nilabas ng November, December 1989. Tinan mo kung anong nakalagay ng mga title. Basahin mo na isa-isa yan. Was Mary Immaculate? Yan, kinwestiyon na Yan. Is Mary the Mother of God? Another question. Pangatlo, whose birthday was Christmas? Yan, related pa rin yan kay Mama Mary. Okay. At saka, alam mo, Brother Albert, bukod dyan, baka sabihin nyo naman, nabubugbog ng gusto yung isang grupo. Meron po akong libro dito. Ang title po ay Truth Encounter, Catholicism and the Holy Scriptures. Ito po ay sinulat ni Anthony Pesota. Isa po itong Baptist. Pero bago po siya naging Baptist, no, si Dr. Anthony Pesota po, na nanggaling sa Bergamo, Italy, ay isa pong Romano Katolikong pari. Nag-aral po sa Italia, Don Bosco. Nag-aral sa England, Spain at Germany. At siya po ay inordinahang Catholic priest noong February 11, 1961 sa Turin ng kanyang kabunyian Cardinal Maurilio Posati, Arsobispo ng Diocese ng Milan. Ito pong si Dr. Pesota na dating Reverend Father Anthony Pesota ay naging director, naging principal ng mga eskwelahan ng Don Bosco at naging rektor ng local Salesian communities from 1964 to 1974. So 10 years, no? At siya po ay nag-aral din sa Roma, no? Nag-aral sa Roma. Ibig sabihin, itong dating pari na to ay hindi pipitsugin, Brother Albert. At itong laman ng kanyang babasahing itong librong to, medyo nakakagulat kasi bilang isang dating Salesiano, hindi mo aasahan na bibira siya ng mga issue tungkol kay Mama Mary kasi alam naman natin ang mga Salesian of Don Bosco masyadong devout kay Mary Help of Christian. Diyan ako hinubog Si Father Rene Lagaya, yung aming spiritual director dati, at saka Father Confessor ko, Father Virgilio Tolentino, yung aking yumaong mahal na Brother Hubito Soberano, nandiyan na sa Kanlubang. Father Toto Sirada, kaibigan natin dyan sa Naga, mga Salesiano yan. Marami, Father Jerry Batad, Bishop Broderick Pabilio, Father Toti San Pedro, maraming mga Father Albarcato, kahit na mga lumabas na, mga kaibigan natin. Pero ito, nakita ko dito sa kanyang libro, sabi niya ganon, is Mary too highly esteemed? Masyado ba daw binigyan ng mataas na atensyon, paggalang si Maria? Kasi kinumpara niya si Jesus tsaka si Mama Mary. At lahat ng dogma ni Mama Mary, lahat ng doktrina tungkol kay Mama Mary, talaga naman binira niya dito sa kanyang libro. So, ibig sabihin, hindi lamang po isang grupo ang tumitira kay Mama Mary, kahit pala yung dating pare tumitira din. Ngayon, anong dahilan bakit umalis sa pagkapare? Nakalagay dito, siya pala'y nakapag-asawa ng isang kaanib ng Baptist Church. Ang pangalan ay Sita. Ayan, Sita ang kanya naging asawa. Kaya pala umalis sa pagkapare kasi nag-asawa kay Sita na isang Baptist. So maraming issue yan. Maraming issue. Brother Jason Yumang, maraming issue yan. Di ba? Brother Edwin Ferrer, mabuhay ka. Adonis Barbershop. Marami tayong pag-uusapan pagdating kay Mama Mary. Alam mo ba kung bakit galit na galit yung mga iba kay Mama Mary? May idea ako kung bakit sila galit. Sige, ibigay mo bakit. Bakit galit? Kasi sa Genesis 3:15. May simula pa lang, no? May simula pa lang. Yung binhi ng babae at binhi ng ahas. Yung lagi mag-aaway. Ngayon,
kung palagi tayong galit at nagtatanim tayo ng ampalaya sa sarili natin at sa puso natin, ituturing natin ang sarili natin na binhi ng kalaban, binhi ng ahas. Kaya masasabi ko na Kung puno ng galit kung puno ng galit ang puso mo, lalong-lalo na sa ina ng ating Panginoong Jesucristo, binhi ka ng demonyo. Binhi ka ni Satanas. Binhi ka ni Alam niyo Satanas. po ba kung bakit sa atin sa Iglesia Katolika ay malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa nanay ng Panginoong Jesucristo? Alam mo ninyo, ito isang magandang palatandaan doon sa sinabi ni Brother Albert sa Genesis 3:15 Dalawang bagay na tinukoy doon yung Satanas, ahas, at yung babae. Yung babae merong lahi. Yes. Si Satanas may kampon. Yes. Yung kampo ni Satanas galit sa lahi ng babae at galit sa babae. Ngayon kung galit ka sa nanay ng tagapagligtas, maliwanag pong indikasyon yon na ikaw ay kampo ni Satanas. Ganun lang kasimple yan. Ngayon bakit laging pag sinabing Mama Mary, laging kasunod yan sa ating Panginoong Jesucristo? Panginoong Jesucristo, Mama Mary. Kasi naniniwala tayo ad Jesum per Mariam. Yes. To Jesus through Mary. Kay Jesus, patungo kay Jesus sa pamagitan ni Maria. Anong sabi ng Catechism of the Catholic Church, Brother John Albert Gales? Okay. Ang tungkuling ginaganap ni Maria, kaugnay ng Iglesia, ay hindi mahihiwalay sa kanyang pakikiisa kay Kristo na siyang batayan nito. Ang pagkakaisang ito ng ina sa kanyang anak sa gawain ng pagtubos ay nakikita mula pa sa kalinis-linisang paglilihi kay Kristo hanggang sa kamatayan. Katekismo ng Iglesia Katolika, paragraph 964. Yun. Kaya pala ang ating pananampalataya, laging magkasama si Maria at si Jesus, si Jesus at si Maria. Kasi hindi mo talaga kayang paghiwalayin ang pakikiisang ito. Mula pa doon sa Annunciation hanggang doon sa Crucifixion. From womb to tomb. Kaya nga sino ba naiwan dun sa paanan ng ating Panginoon sa krus? Hindi bagat ang mahal na inang Maria at ang kanyang nag-iisang apostol na si San Juan. Kaya sabi niya sa John chapter 19, babae, hayan ang iyong anak, anak, hayan ang iyong ina. Ang tawag natin dyan ay turnover ceremony. Binibigay ni Jesus yung nanay niya sa atin at tinanggap ito ni Juan representing us, ang kabuuan ng sangkatauhan. Kaya nga sa last part, ang sabi doon, mula noon pinatira ng alagad na ito ang kanyang nanay sa kanyang bahay. Kasi nandun yung pag-accept. Sa mga simbahang umiiral sa mundo, mga kapanalig, mag-isip po kayo. Ang Iglesia ni Cristo ba ay mayroong veneration, mayroong pagtanggap kay Mama Mary? Hindi. Tawag pa nga lang, bastos na, Maria lang dating daan. Sabadista, Metodista, Mormons, kahit mga Espiritista, kahit mga Satanista, walang respeto sa nanay ni Jesus yan. But the Roman Catholic Church, ang liwanag po na ang relasyon ng Panginoong Jesus at ng kanyang nanay hindi mapaghihiwalay. Kaya nga ang mahal na ina, sinasabi natin mula sa pagsilang ng Panginoong Jesus, ang kanyang dalawang braso ang yumakap sa Diyos na naging tao. Ang dalawang brasong ito mula sa pagsilang hanggang sa kanyang paglisan, kamatayan, ang kamay pa rin, ang bisig pa rin ng mahal na ina, ang kasama, ang nakaakay, ang nakayakap sa walang buhay na katawan ng ating tagapagligtas. Kaya ganon ang ating pagbibigay ng veneration. Hindi po adoration, hindi po worship. Kasi naman kayo wala na yata kayo maisip na atake sa amin kaya kahit na hindi totoo, tira kayo ng tira, di ba? Magagalit sa inyo ang pinakamagaling na kaibigan nating TikToker, si Brother Elias Arsadun Jr. Sa susunod, Brother Albert, total month of May ihanda natin yung mga pag-aaral tungkol sa Mariology. Ano ba itong Mariology? Bakit kailangan ito? At ito pang iba pang mga dogma, yung pagro-rosaryo natin, at iba pang debosyon natin kay Mama Mary. Yan ang ating tatalakayin. Binigyang daan muna natin yung mga atake, of course. Ngayon, kung gusto nyo pong mapalalim pa ang inyong debosyon, pagkakilala kay Mama Mary, ang inyong pong lingkod sumulat ng pinanipis na libro, aklat. Munting aklat ito, kasi yung Catechism of the Catholic Church, napakakapal di ba?
pag ito hinawakan mo, naku, 100% tatama rin kang magbasa. Pakiabot nga yung Bible, Brother Albert. Ito pa Bible. O pareho makapal ito. Sinimplify na natin Pinanipis na natin Nandyan na yung Bible verse, nandyan na yung catechism paragraph para mas handy na. Pagka ito ay hawak mo, ay nako, kayang-kaya mo nang idepensahan ang mahal na Inang Maria, yung 4 na dogma niya at iba pang debosyon. So mag-order lang po kayo nito sa pamamagitan ng Shopee. Hanapin nyo po yung UMD, Union of Marian Devotees, ibig sabihin nun, UMD 846, at pwede po kayong mag-avail nito. Kung nandito kayo sa Metro Manila, at narito lang kayo malapit sa Radio Veritas, dito lang po yan makukuha sa lobby ng Radio Veritas. Meron tayong thrift shop dyan. Wala po ito sa anumang bookstore kasi po hindi ito negosyo, ito po apostolado. Kaya ako'y nagpapasalamat ng marami sa mga taong tumulong sa atin para mailathala ang librong ito at patuloy na mag-circulate sa pamamagitan ng pagpunta ko sa mga dioceses. Si Brother Melchor Carpizo, of course, nariyan talaga na tumulong sa akin. Si Kapitana Evelyn Tan Arago, maraming salamat Kapitana Evelyn Tan Arago. At yung isang librong sinulat natin, ginawa natin, siyempre nariyan yung ating mahal na tagapagtaguyod, si Ate Christy, no? Si Ate Christy na taga-Hain tuloy, taga Peñaranda, Nueva Ecija. Yan, nakapatong-patong. Abelardo, Ate Christy, salamat sa iyong pagtulong para malathala naman itong ating libro ng tungkol sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya magkikita kami ni Tanggol para discuss ko itong libro ng Nazareno magkikita kami. Kasama natin si Brother Carmelo Cortez dyan, siyempre. Yung aking inaanak sa Tarlac, hopefully makapag-swimming ulit tayo dyan sa iyong resort, si Jason Mamawan, at ang aking ang iyong magandang may bahay, si Lorraine. Mabuhay kayo. Siyempre shout out kay Yet Francisco Asarcon, kay Joel Hilbano Sablawon. Yan, ang iglesyang walang nanay ay anak ni Satanas, sabi niya. Ang iglesyang walang nanay ay anak ni Satanas. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagsama, at wala na po tayong oras para pa sa ibang discussion. Susundan po natin yan sa mga susunod na linggo, at hinanda pong mabuti ni Brother Albert yung ating pag-aaralan sa mga susunod na linggo. Maraming salamat po, at hanggang sa susunod, ako po si Brother Marco Evangelista kasama si Brother John Albert Gales at ang buong pwersa natin, ang ating technical at ang ating PA. Kami po ay nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Susunod na po ang Kristo, liwanag sa dilim, ni Reverend Father Bobby de la Cruz. Bihira na kitang makita